Sa paglitaw nito sa kanyang harapan, agad din namang natigilan si Tandang Lauryo sa kanyang ginagawang pananakbo. Kitang-kita ng mga gabunan noong mga oras na yon ang napakalubhang tama niya sa kanyang katawan na nagpupumilit maghilom. "Tandang Lauryo, ayos ka lang ho ba?" tanong ng isang gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang naging kasagutan habang patuloy na naghahabol ng kanyang hininga. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang pagyanig ng lupa dahil sa ginagawang paglakad ni Maestro Florante at ng kanyang mga disipulo papalapit sa kanila. Pagsipat niya sa kanyang mga kasama, bumungad sa kanya ang mga pagmumukha nito na tila ba labis ang pagkasindak sa mga nilalang na kanilang kaharap. Sa pagtayo ni Tandang Lauryo, agad din naman niyang hinarap ang lahat ng kanyang mga kasama habang patuloy na nagsasalita. "Mga kaibigan, kapatid sa samahan, huwag kayong mabahala. Naninirahan sa ating mga puso ang demonyong nagbibigay kaligtasan. Kailangan natin silang pigilan upang hindi nila magawang mawasak ang ating mga pamilyang minamahal. Alalahanin ninyo, ginagawa at gagawin natin to sa hinaharap ng ating angkan at lahi." Wika ni Tandang Lauryo sa lahat ng kanyang mga kasama. Nang marinig ito ng lahat ng kanyang kasamahan, ay halos magwala na ito sa kanilang kinaroroonan. Bago nila noong napagpasyahang sumugod, ninais muna nilang pag-aralan ang kanilang mga naisip na plano. Maya-maya pa, bigla namang tumigil sa paglalakad sila Maestro Florante nang sa hindi malamang dahilan. Ayon kay Tandang Lauryo, na noong mga oras na yon, kasakasama ng 15 niyang gabunan ang kanilang mga pinakamalalakas na mandirigma sa kanilang lahi. May mga dala-dala din yung mga sandata na purong kaliwa. Halos nasa 30 aswang noon ang tumugon sa kanyang pagtawag na siyang labis naman niyang ikinagalak. Bagaman gano'n na karami ang kanilang bilang, nananatili pa rin ang takot ni Tandang Lauryo sa kanyang isipan. Pilit niya itong iwinawaklit sa kadahilan ng kinakailangan niyang maging malakas alang-alang sa kanyang mga mahal sa buhay. "Lauryo, binibigyan ko kayo ng pagkakataon para sumuko. Ikaw lang ang kailangan namin at wala nang iba. Sumama ka na, Lauryo, kung ayaw mong wala ng ibang madamay." Wika ni Maestro Florante. Nang marinig ito ng iilan niyang mga kasama, bigla naman itong nagsigawan bilang tanda ng kanilang pagtutol. "Ang kauri namin ay mananatili naming kauri hanggang huli. Hindi kami papayag na makuha niyo ang aming kinikilalang pinuno nang walang digmaang magaganap. Subukan niyo lang at magkakaubusan tayo." Wika ng isa sa kanyang mga gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-angil naman ng lahat ng kanyang mga kasama habang dahan-dahang naghahanda para sumugod. Wala na ding nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang samahan ng kanyang mga kauri sa digmaang kanilang hinahangad. Nagpatulong na din siya noon sa kapre nang sa gayoy magawa nilang malipol ang mga albularyo na naghahangad ng kanilang pagkawasak. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila sa buong paligid, bigla naman silang napatahimik nang marinig nila ang mga engkantasyong pinapakawalan nila Maestro Florante. Habang patuloy nilang pinakikinggan ang mga katagang pinapakawala ng mga ito, tila ba nakakaramdam sila ng pagkasukol sa lugar na yon. Animoy merong kumakalat na harang sa buong paligid na siyang nagbibigay takot sa kanila.
Nang matapos na ang ginagawang pagbigkas ng mga usal nila Maestro Florante, doon na dahan-dahang nagbago ang buong paligid. Tila ba merong isang bagay noon ang nagpapabigat sa kani-kanilang mga katawan na halos dumating na sa puntong maging ang paglakad ay hirap na nilang gawin. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa iilang mandirigmang kasama ng kanyang mga gabunan, doon niya nakita ang paglupasay nito sa lupa habang patuloy na nag-aangil. Ang iilan ding gabunan noong kasama niya ay halos napapaluhod na ng sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, biglang napansin ni Tandang Lauryo ang paglakad ng mga tikbalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Kumakarit ang mga sandata nito sa lupa habang patuloy itong naglalakad. Naririnig din nila ang pag-uusap ng mga ito na para bang normal na sa kanila ang ganoong uri ng kaganapan. Maya-maya pa, bigla naman nilang narinig na nagwika si Maestro Florante ng, "Kahit anong gawin ninyo, wala kayong pag-asang magwagi. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng lakas upang labanan ang mga nilalang na sugo ng Panginoon. Masyado kayong nabulag ng inyong mga aral na siyang nagdulot sa inyo ng pagkawasak at peligro." Matapos nitong makapagsalita, agad din namang sumugod ang 3 disipulo nito nang walang pagdadalawang isip. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanila, mabilisan na nitong itinaas ang kanilang mga sandata upang paghandaan ang mga susunod nilang pag-atake. Kahit napakabigat na noon ang katawan nila Tandang Lauryo, pinilit pa rin nilang salagi ng mga ito sa pamamagitan ng mga sandata nilang nababalot ng itim na mahika. May ilan na noong nasawi sa kanila dahil sa pag-ataking ginawa ng 3 disipulo ni Maestro Florante. Halos nagbigay ito ng takot sa lahat ng kaanib ng kanilang pangkat sa kadahilanang yon ang unang pagkakataon na nakasilay sila ng mga albularyong nasa kaanyuan ng mga tikbalang. Halos hindi nila kayang mapangibabawan ang lakas ng mga ito sa kadahilanang marami din yung mutyang tangan-tangan. Matindi din ang pumapalibot ditong mga presensya na purong pangkombate. Ilang minuto pa ang lumipas, marami na siyang mga nakikitang kasamahan sa paligid na halos mawalan na ng ulirat. May iilang gabunan tinuon ng tuluyan ang nawala ng buhay dahil sa walang humpay na pag-atake ng mga disipulo ni Maestro Florante. Sa pagpapatuloy ng digmaang yon, wala nang natitirang pagpipilian sila Tandang Lauryo kung hindi ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Marami nang nagtangka sa kanilang lumayo sa lugar na yon, subalit hindi nila nagagawang makatagos sa harang na ginawa ng mga albularyo. "Lauryo, sumuko ka na! Binibigyan kita ng pagkakataon upang mamatay ng may paninindigan. Isipin mong isang karangalan ang mamatay sa kamay ng iyong kapwa albularyo. Huwag mong hintayin na ako mismo ang gumalaw para maipakita sa iyo ang pagpatay sa lahat ng kalahi mo." Sigaw ni Maestro Florante. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang muli nitong pag-upo habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nawawala niyang mga disipulo. Dala ng pagod at takot noon ni Tandang Lauryo ay halos hindi niya magawang makasagot sa sinabi nito. Maya-maya pa, bigla naman niyang narinig ang tinig ng kapre na nanggagaling sa kanyang isipan. Nalaman niyang paparating yon sa lugar na kanilang pinaglalabanan, kung kaya't ninais niyang patuloy na makipaglaban upang mabigyan ito ng panahon na makarating sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang lahat ng disipulo ni Maestro Florante nang masipat nila ang nagwawalang kapreng papalusob sa kanilang kinaroroonan.
Pagtama nito sa pananggalang na ginawa ng mga albularyo, agad din naman niya itong nagawang basagin. Sa puntong iyon, mas lalong tumaas ang pag-asa ng mga gabunan na magagawa nilang magapi ang kanilang mga kalaban. Nang masipat naman ni Maestro Florante ang paparating na kapre, mabilisan din naman itong inihipan ng kanyang dasal ang ngipin ng kalabaw na kanyang suot-suot. Kasabay ng pag-usal nito ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan ng nilalang upang umatake. Paglapit nito sa kapre, bigla naman yung sinapak ni Maestro Florante ng kanyang kaliwang kamay na kung saan naroon ang baon niyang mutya ng kampana. Halos sumubasog noon ang pagmumuka ng nilalang nang tinamaan ito ng napakalakas na sapak. Pagbagsak nito sa lupa, mabilisan din naman itong tumayo upang gantihan ang ginawang pag-atake ng albularyo. Sa pagpapatuloy ng paglalaban ng dalawa, hindi naman nasipat ng kapre ang pagdating ng iba pa nitong disipulo. Pinagtulungan siya nito hanggang sa dumating ang puntong hirap ng makatayo ng tuwid ang nilalang na gumagabay kay Tandang Lauryo. Ang mga gabuna naman noong nagmamasid sa paligid, ninais nang lumayo sa lugar upang tumakas. Sumabay na dinoon si Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa niyang makaligtas sa digmaang yon. Segundo lamang noon ang dumaan ng tuluyang makalikas ang lahat ng gabunan. Ang tanging natira na lamang sa lugar na yon ay ang gabay ni Tandang Lauryo at ang iilang sugatang aswang. Wala naman sila noong nagawa para tulungan ng mga ito, gawa ng alam nilang masyadong mapanganib ang mga albularyo. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik ang lahat ng nagmamasid sa labanan nang masipat nila ang muling pagbagsak ng kapre. Halos sugatan na ang buong katawan nito dahil sa patuloy na pagtarak sa kanyang katawan ng sandatang tangan-tangan ng mga tikbalang. Tingnan mo nga naman, ang gabay ng ikran. Mabutit nagpakita ka at nang matapos ka na namin. Wika ni Maestro Florante habang hinahawakan ang ulo nito. Maya-maya pa, bigla naman itong binunot ang kanyang punyal at nag-aktong kikitila na ng buhay ang nilalang. Wala naman noong nagawa ang kapre kung hindi ang umangil habang hinaharap ang kanyang sarili kay kamatayan. Sa paglapat ng punyal ni Maestro Florante sa leeg nito, bigla naman niya itong nabitawan nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagbalot sa nilalang ng napakaitim na buhangin. Ilang minuto pa ang lumipas, gumawa naman ng paraan si Maestro Florante upang mapigilan ang pagtatangka ng kapreng tumakas sa lugar na yon. Subalit, bigo siyang maisakatuparan nito sa kadahilan ng nangangailangan yon ng oras upang magkaroon ng bisa. Kisap mata lamang noon ng lumipas, bigla na lamang naging isang katawan ng puno ang buong kaanyuan ng nilalang. Bago pa ito tuluyang maglaho, rinig na rinig nila Tandang Lauryo ang paghalakhak nito. Sa pagtahimik ng buong paligid, agad din naman silang kumaripas ng takbo nang sa gayoy hindi na sila magawang maabutan ng mga albularyo. Kanya-kanya sila noong tahak ng daan para lamang maisalba ang kanilang mga buhay. Pinili na dinoon ni Tandang Lauryo na huwag umuwi sa kanilang bahay, gawa ng alam niyang magbabantay sa lugar na yon ang iilang disipulo ni Maestro Florante. Linda, babalik ako, pangako. Magpakatatag ka. Meron lang akong kinakailangang gawin. Wika ni Tandang Lauryo sa mga laman lupang naroon sa paligid. Matapos niyang maipadala ang kanyang mensahe, agad din naman niyang tinahak ang daan patungo sa ibayong baryo.
Kasama niya noon ang iilan sa kanyang mga gabunan na nanananahan sa lugar. Nang makarating na sila sa pamamahay ng iilan niyang tagasunod, agad din naman niyang tinawag ang sigbin upang doon na muna yun patirahin sa paglipas ng gabing yon. Walang ginawa sila Tandang Lauryo kung hindi pagplanuhan ang kanilang susunod na pag-atake. Tandang Lauryo, kinakailangan nating kumonsulta sa demonyong inyong kasangga upang magawa nating mapaghandaan ng mga susunod na digmaan. Hindi maaaring wala tayong gawin dahil marami nang nagbuwis ng buhay sa hanay natin. Wika ng isa sa kanyang mga gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad niya namang tiningnan ng lahat ng kanyang mga kasamang naroon habang nagwiwika ng, "Sigurado kayong makikipagdigma pa kayo sa mga albularyo. Hindi niyo ba nakita ang lakas nilang taglay? Pero kung yan na ang desisyon ninyo, wala na akong pagpipilian kung hindi ang makiisa sa inyo. Hayaan ninyo, gagawa ko ng paraan para magawa nating matalo ang mga albularyong yon." Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan namang pagtayo ng iilan nilang kasama upang maghanap ng mga nilalang na maaari nilang maging katuwang sa digmaan. Nagpadala na din noon ng mensahe si Tandang Lauryo nang sa gayoy masigurong hindi siya tatanggihan ng ibang tribo. Ayon sa kanya, na ang digmaang naganap noon sa kanilang baryo, digmaan na din ng lahat ng kanilang uring naninirahan sa buong San Remigio. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang tumungo sila Tandang Lauryo sa kabundukang tinitirhan ng kapre. Doon nila napagpasyahang gumawa ng kuta nang sa gayoy masiguro nila ang kanilang kaligtasan. Marami din silang ibinaong bagat sa lugar upang mahirapan ang kahit na sinong tumungo roon ng walang abiso. Animoy, para silang rebelde noon sa kadahilan ng napakarami nilang dalang sandata at mga kagamitan. Iisang hanay lang din ang kanilang nilalakaran nang sa gayoy hindi nila magawang makaistorbo sa mga nilalang na doon nakatira. Ilang oras pa ang lumipas, nakarating na nga sila sa lugar na pinamamahayan ng kapre. Agad naman silang gumawa doon ng kanilang maaaring pagtirhan at paglulutuan. Habang abala noon sila Tandang Lauryo, may mga iilan naman sa kanilang mga kasama ang tumungo sa paanan ng bundok. Doon sila naatasang magbantay ng mga nilalang na papasok sa paanan. Dobleng pag-iingat din ang inihabili ni Tandang Lauryo sa mga ito sa kadahilanang nalalapit lang doon ang tahanan ni Maestro Pedrito. Sa pagsapit ng takip silim noong mismong araw, napagpasyahan niyang bumaba ng bundok upang pagmasdan ang kanilang tahanan. Halos hindi kasi mapakali noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang hindi niya alam kung matagumpay bang naibalita ng mga laman lupa ang kanyang mensaheng ipinadala. Pagdating niya noon sa kanilang baryo, napansin niya ang iilang mga taong naglalakad na para bang meron itong hinahanap. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang iilan sa kanyang mga kakilala na kasama ang mga disipulo ni Maestro Florante. May mga kasama din yung mga nilalang na nasa kaanyuan ng isang aso. Hindi naman nila ito gaanong pinansin, gawa ng iba ang pakay nila doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, panay naman ang ginagawa nilang pagmamasid sa buong paligid. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang pakiramdam nila noong mga oras na yon ay parang mga kawatan na tinutugis ng gobyerno. Hindi rin niya noong maiwasang kabahan sa bawat hakbang na kanilang ginagawa sa kadahilanang alam nila kung gaano katalas ang mga pandinig ng albularyo. Nang marating nila ang bahay ni Tandang Lauryo,
Bumungad sa kanya ang mga disipulo ni Maestro Pedrito na nagbabantay. Pagsilay nila sa buong paligid, napansin nila ang mga nilalang na merong bahid ng presensya ni Maestro Florante. Maaaring ang mga nilalang na yon ay tagamasid ng maestro, kung kaya't hindi na nagpumilit pang pumasok sila Tandang Lauryo. Ang tanging nagawa na lamang nila sa lugar na yon ay ang maghintay sa muling pagsilip ng kanyang asawa sa bintana. Tandang Lauryo, pasensya na ho pero kailangan na natin sigurong bumalik sa pugad. Wika ng isa niyang gabunan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad din naman silang naglakad pabalik ng bundok. Kahit nakakalayo-layo na sila noon sa baryo, patuloy pa rin ang ginagawa nilang pag-iingat upang maiwasan ang anumang peligro. Nang marating nila ang lugar na binabantayan ng kanilang mga kasama, mariin naman nilang ibinilin sa mga ito na pag-igihan ang pagbabantay sa buong paligid. Kinakailangang walang makalusot sa kanilang hanay na kahit anong nilalang na merong bahid ng presensyang kakaiba. Matapos nilang ihabilin ang mga bagay na yon sa kanilang mga kasama, dali-dali rin naman silang umakyat ng bundok upang maisagawa ang pagpupulong sa kasangga ni Tandang Lauryo. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kapre, nadatnan nila itong kumakain ng mga lutong inihanda ng kanilang mga kasama. Halos bakas pa sa nilalang na yon ang labis na panghihina dahil sa napakaraming sugat at bugbog ang natamo ng kanyang katawan. Maging si Tandang Lauryo nga noon, halos hindi makapaniwala na muntik na itong mapatay ni Maestro Florante. Kaibigan, ayos ka lang ba? Tanong ni Tandang Lauryo. Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla itong tumitig sa kanya ng napakasama habang dahan-dahang ngumingisi. Ayos na ayos ako, Lauryo. Alam mo ba, sa loob ng ilang dekadang pananahimik ko sa lugar na ito, yun ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng sakit at pagkabahala. Napakasaya ko, Lauro, sapagkat ang ipinaranas sa akin ng albularyong yun, nangangahulugan lang na buhay pa rin ako sa mundong ito. Sagot naman ng kapre. Kasabay ng pag-uwika ng nilalang na yon, ay ang pag-abot naman ito kay Tandang Lauryo ng isang sandatang gawa sa buto ng tao. Korteng tabak ang sandatang yon na merong hindi masukat na talim. May tela din itong nakapulupot sa hawakan upang hindi masaktan ang gagamit nito sa tuwing iuunday niya yon sa kanyang kalaban. Matapos itong makuha ni Tandang Lauryo, agad din namang ibinuka ng nilalang ang kanyang nakatikom na kaliwang kamao. Pagbuka nito sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang isang napakaitim na bato na merong mga butas sa lahat ng kanto. Napakabaho din ng batong yon na parabang nilublob ito ng napakatagal sa bangkay ng isang naaagnas na hayop. Lauryo, kunin mo ito. Ito ang bertud na magsisilbing pananggalang ng iyong medalyon. Ang tabak na hawak mo ngayon ang magsisilbing espada na siyang gagamitin mo para tapusin ang lahat ng ating kalaban. Wika ng kapre. Matapos itong makuha ni Tandang Lauryo, agad din namang iniutos ng nilalang na lunukin niya ang batong ibinigay nito. Hindi naman tumutol si Tandang Lauryo sa kadahilanang may tiwala din siya sa utos ng demonyo. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, tila ba nakaramdam siya ng pagsusuka at pagkasira ng kanyang tiyan. Maya-maya pa, bigla na lamang naglalalaway si Tandang Lauryo nang sa hindi malamang dahilan.
Unti-unti na Dinoong nagsisitalasan ang kanyang mga kuko kahit hindi pa siya nakakapagpalit ng anyo. Namumula na Dinoo ng kanyang mga mata na siyang labis na ikinabahala ng iilan niyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanumbalik ang kanyang normal na pakiramdam nang bigla siyang hawakan ng kapre. Binulungan siya nito ng mga usal na kinakailangan niyang gamitin upang pakainin ang mga bago niyang alagang gamit. Ayon sa kapre, na kapag nakaligtaan niyang pakainin ang mga gamit na kanyang ibinigay, maaari nitong kainin ang kanyang sistema. Walang pakialam ang bertud na yon sa kung ano ang kaanyuan ng nilalang na nangangalaga sa kanya. Kapag naramdaman nitong mahina ang tumatangan sa kanya, uunti-untiin niya yon hanggang sa wala nang matira. Lauryo, pakatandaan mo, ang mga gamit na ibinigay ko sa iyo ay demonyo mismo. Pangibabawan mo sila para magamit mo sila ng tama. Huwag mong pakitaan ang kahit na anong kahinaan dahil yan ang maaaring magdulot sa iyo sa sarili mong kamatayan. Paalala ng kapre. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong tumungo sa lugar na kanyang pinagpapahingahan. Nang tuluyan na itong nawala sa kanilang paningin, agad din naman silang nagsiupo upang simulan na ang salo-salo. Kahit mabigat noon ang problema nila Tandang Lauryo, pilit pa rin silang nagpapakasaya upang kahit papaano'y magawa nilang malimutan ang kanilang mga problema kahit ilang segundo lang. Sa paglalim ng gabi, may iilan naman silang inutusang mga aswang na magmasid sa buong baryo. Binili na nila itong huwag lalapit sa tahanan nila Maestro Pedrito dahil maaaring naroon pa rin ang mga albularyong merong kakayahan na makipag-isa sa mga tikbalang. Nang marinig naman ito ng mga aswang na kanilang inutusan, agad din namang nagsipulasan ang mga ito patungo sa baryo. Wala nang nagawa noon sila Tandang Lauryo kung hindi ang maghintay sa kung anumang balitang dala ng kanilang tagapagmasid. Sa paglipas ng oras, marami nang naging opinyon ang iilan nilang kasama sa kung ano ang kanilang maaaring gawin upang mapagtagumpayan ang mga susunod na laban. Karamihan sa mga ito ay nagnanais na gumawa sila ng patibong nang sa gayoy hindi na sila mahirapan sa pagpatay ng kanilang mga kalaban. Subalit mariin naman itong tinutulan ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng alam niyang hindi mahuhulog sa ganoong paraan si Maestro Florante. Sa pagsapit ng hating gabi, matagumpay namang nakarating ang mga hinihintay nilang mensahero na merong daladalang isang nakakatakot na balita.